So, welcome back to another video. So, in this video, usapang BillEase application naman tayo. And later, isi-share ko sa inyo on how to apply BillEase loan application, on how to reapply, and what are the things and reason why na-disapprove tayo dito, why na-reject yung application natin dito, which is ginawa mo naman lahat, tama naman yung pag-fill up mo, wala ka namang other utang. So, bakit ganon si BillEase? So, lahat yan sasagutin natin mamaya. So, by the way, for your information, I have my personal BillEase talaga, which is nag-start ako sa 500. And kung subscriber ko kayo, nasusundan niyo yung journey ko dito, which is ang taas na ng offer nila sa akin, mabot na po ng 16,000. Nag-start ako sa 500 pesos. And currently, meron silang offer sa akin ng 16,000 pesos na masasabi ko talaga na legit po talagang nag-i-increase si BillEase sa mga client and mga loyal customers niya. Basta good payer ka lang ha, and on time ka rin na nagbabayad and never kang na-delay. So, whereas, isa din to talaga sa laman ng mga comment section ko sa mga videos ko, bakit nare-reject si BillEase? Wala namang problema sa iyo, wala namang problema sa pinifill upan mo, wala ka namang mga other parties, o wala ka namang utang, and bakit ganon? Nag-auto-reject si BillEase. So, lahat yan, may kasagutan po si BillEase dyan. So, I just want you to know na I feel you and we feel you. Approve nga ako, diba? Nag-start ako ng 500 pesos. Anyways, wala po akong sinubmit doon ha ng kahit anong document needed or income document na kailangan nila. As in, pinili ko lang po yung freelance and nagulat ako, nag-direct na agad siya sa dashboard and may nakita na akong 500 pesos doon. Yun yung experience ko ha. So, iba-iba tayo. So, nasabing I feel you or we feel you kasi sa husband ko talaga, siya talaga yung naka-experience ng ganon. So, nag-create siya ng account sa BillEase, nag-apply siya for a loan application. Sa aming dalawa, siya yung mas mataas yung credit score and siya yung mga eligible sa mga pautang-utang na ganyan. Then nagulat ako, bakit siya rejected? Parang auto-rejected talaga yung nangyayari. And hindi ko rin alam, nag-submit na rin ng income document or mga document na needed nila. But ganun pa din, I don't know ha. But anyways, this time, ipapakita ko sa inyo on how to apply for a loan application, on how to reapply for a loan application dito sa BillEase. And disclaimer, of course, this is not sponsored by BillEase. This is just based on our experience and just want to share with you para lang aware din tayo. Para iba paano nagtutulungan tayo dito. Disclaimer again, this video tutorial is the BillEase application of my husband na hanggang ngayon hindi pa rin siya na-approve. And itatry ulit natin kung ma-approve siya. Open lang natin tong BillEase app, then nakalagay agad dyan, reapply. Kasi ilang beses na kami nag-attempt na mag-apply dito and ilang beses na na-reject. But then again, may opportunity to apply again and click natin tong reapply. Then, kailangan natin fill upan tong current residential address. I-update lang natin yung info natin dito at other personal info na kailangan at hinihingi nila dito. Na next dito is yung tell us about our income. So, nakalagay dito kung employed ka ba, kung tumatanggap ka ba ng remittance, and freelance ka ba, and kung may business ka ba. So, alin dyan ang pasok ka, so i-click nyo yan. Then, next po is yung naghahanap sila ng proof of billing. Kasi kinukuha nila dito kung saan tayo nakatira, yung address natin, kaya kailangan nila to. Click natin to sa baba, yung proof of billing. Pipili tayo kung saan tayo applicable dito. So, marami pong pagpipilian. Parang tinitrace lang nila yung address natin dito. So, pinili ko po is yung electric bill. Then, sa baba, click natin itong add document. Kasi kailangan nila ng proof of income. Meron ko ba yan? Water bill ba yan? PLDT bill ba yan? So, kailangan kasi yung address may address kasi to. Yun yung parang tinitrace nila. So, click lang natin tong continue. Nanghihingi na sila dito ng proof of income. So, ang requirements po is not older than 1 month. Then, so nare-require po talaga nila na fully visible yung income document na sinabit natin para hindi tayo ma-reject kasi mahalaga po sa kanila yon. Anyways, click natin itong choose proof of income. Then, pipili po tayo dito kung saan pasok tayo dito, kung saan category tayo napapaloob dito. So, syempre, base ito sa pinindot natin kaninang type of employment, kung tayo ba ay remittance, employed, ganyan, business or freelance, ganyan. Kaya ito yung lumalabas. Then, kung wala dyan sa napagpipilian, so pwede natin naman i-click yung others and wala naman pong maling sagot dito. So yun, pwede yun. So click natin yung others. And ayan siya. Then wait lang, babalikan lang natin. So meron palang bank statement and passbook. So meron naman ako doon. So mas madali kasi sa akin ng bank statement. So
Okay yan. Okay na. Ito na lang yung pipiliin ko. Then, add document tayo. Then, so ito. Ayan yung bank statement. Ayan, crop lang natin, ayusin lang natin kasi may format kasi siya, hindi lang siya basta-basta i-upload, may format po ito. So kapag gusto pa natin ng more documents, click natin yung add more documents and continue na lang tayo if wala na. So we are reviewing your application, so nakalagay na agad dito. So we wait po natin yung review. So nakalagay dito, hang tight, we are reviewing your application. So mag-i-email po sila sa atin, mag-i-email sila and notify din sila through text messages, so antayin po natin. Then finally, ito na nga. So basahin natin. So from Bill is, email from Bill is. So ayan, nakalagay dito. Thank you for your interest in Bill is. Unfortunately, ito na si unfortunately, as much as we would like to help you out, we cannot approve your loan as of now. While we are very sorry to be unable to serve you at this moment, you can try to apply again at later time. So, after 5 minutes, minsan below 5 minutes, nagre-respond agad to si Bill is through email or through the app. So unfortunately daw, hindi na naman daw nila mabibigyan ang approval itong loan application na ito. So ganyan palagi po ang nare-receive namin sa tuwing nag-a-apply kami. So I don't know why talaga. So lahat ng documents, income documents, and mga kailangan na documents, mga pinifill upon sa form is okay naman. And walang kahit anong bad record na pinagkakautangan yung husband ko ha. So yan din ba sa inyo? So paki-comment down below naman kung ganyan din yung experience nyo, kung anong ginawa nyo, mga na-approve na katagalan. So pa-share naman na yung experience nyo. So yun na nga, dahil paulit-ulit itong si Bill is na nagdi-disapprove. So I contacted Bill is talaga and tinanong ko bakit nadi-disapprove, ano ba talaga ang kailangan gawin para ma-approve, okay naman yung application, mga ganun ba. Kasi bakit yung iba, diba, tulad sa akin, tulad sa personal account ko sa Bill is hindi naman ako hinihinga ng income document. Ginagad ako ng 500 which is okay lang sa akin kasi ngayon 16,000 na yung offer ko, which is magiging higher pa yun. Baka unfair talaga. But ang sagot lang po ni Bill is sa akin is like that. Basahin natin. So sabi po ni Bill is, there is no tips or techniques kasi evaluated naman daw lahat ng applicants, then nagsasuggest sila na 3 to 4 months or once we have an update daw sa information. So nakalagay dun dito, those little changes may increase the probability of being approved. However, if in the case there will be no changes on your information, you will resubmit the same info as before, most probably you will also get the same result. Yun nga, na di-disapprove tayo. And magbasa tayo na isa pang dito, comment. So wag pa ulit-ulit mag-apply, do it once every 3 months or better every 6 months lang. Work on your credit score po, settle other utang sa ibang companies, bad records sa mortgage, car loan, telco or other lending apps will affect your loan or credit card application sa mga lenders or banks. Try to open secured credit bank, it helps you to increase your credit score. So may mga ganitong suggestions. So, hindi ko alam kung nakakatulong or hindi nakakatulong yung pag nakita ko agad na nakalagay kay Willis doon na sorry, disapprove nga daw, you can reapply again. So, pinipindot ko agad yun, tapos nag-apply ulit ako. So, hindi pala dapat ganun. After 3 to 4 months pala, kapag na-disapprove ka is tsaka ka pa apply ulit. Kasi diba system ata itong si Willis ang system generated din to si Bill is, parang natatalak niya kung kailan ka huling nag-apply. So, bakit nga ba talagang ginadji tayo dito kay Bill is, lalo kami ha? Kasi ang ganda talaga ni Bill is. So, promise, ang ganda-ganda po ni Bilis. Legit po talaga na nag-i-increase siya ng loan offer with a reasonable interest per month. So, naka-abide po ito kay Bangko Sentral ng Pilipinas, kaya talagang hindi masyadong kalakihan yung interest niya and reasonable naman. Although, sinasabi niya mas maganda pa rin naman sa credit cards or sa bank loans. So, hindi po kasi lahat nagagrantan ng loan sa bank or sa credit cards. Dito is mas mabilis kasi, diba? And ang laking bagay kasi nito, like, kailangan mo ng puhunan o may panggagamitan, Bill is never po siyang nangongontak ng customer or client niya. And kapag due date na po natin is nagre-remind lang po siya through the app and through text messages, minsan through email po. Never akong naka-receive. Magwa 1 year na po ako dito sa Bill is. Lagi iniingatan ko talaga to si Bill is. Kaya gusto ko sana mag-apply din yung husband ko. Siyempre, more accounts, more chances of winnings. But anyways, i-update ko kayo ha kung maa-approve ba to katagalan tong account ng husband ko. I-update ko kayo time to time kung ano pagbabago dito sa Bill is. So, yun lamang po. I hope may natutunan kayo sa video ito. I hope nakatulong tong video sa inyo. Kung nagustuhan niyo yung video, please don't forget to like, share, and subscribe. And click niyo yung bell button para update kayo sa mga bago pa pong mga videos. Thank you for watching this video. Bye!